Sa Mason County sa Washington, USA, makikita ang mga isda na tila nagpapaunahang tumawid sa kalsada. Pilit na lumalangoy laban sa agos ng tubig na tila ba nag-i-evacuate ang mga ito. Ang mga isdang ito ay salmon at ang iba pang ang tumatawid na salmon ay halos masagasaan na ng mga dumadaang sasakyan. Parang speedboat naman ang isang ito sa bilis nitong lumangoy. May ilang mga motorista ring humihinto pa sa West Skokomish Valley Road para lamang makuhaan ng video ang mga nakakatuwang salmon na tila nagpapaunahan sa karera sa paglangoy. Sa Copper River sa Alaska naman ay makikita ang libo-libong red salmon na animoy mga pulang sili na lumulutang sa ilog. Ang mga salmong ito ay mula sa uri ng sockeye. Tinatawag din itong blueback salmon na kabilang sa mas maliit sa 7 species ng Pacific salmon. Ngunit bago mangitlog ang sockeye, deep blue muna ang kulay ng mga ito. Nagiging pula sila sa spawning season o panahon ng pangingitlog. At tingnan nyo, tila tagabantay ang eksena ng osong ito ng paligiran ito ng mga pulang salmon. This is how many fish in here. Samantala, nakakatuwang panoorin ang mala-dolphin na pag-jump ng mga salmon sa waterfalls na ito, habang ang mga oso ay nag-aabang lang, naghihintay na sila'y masunggaban. Gaya na lamang ng isang osong ito na tila nakikipagpatintero pa sa mga salmong ang liliksing lumangoy. Wala ring ligtas ang mga salmon sa mga lobong ito na para bang nag-e-enjoy lang sa pangingisda. Ngunit bakit nga ba pilit na tumatawid sa kalsadang ito ang mga salmon? At bakit kailangan nilang umakyat sa mga waterfalls? Ang salmon ay kilala sa kanilang nakakapagod na paglilipat ng tirahan. Nabibilang sila sa pamilyang Salmonidae na nahahati sa dalawang magkaibang genera. Ang genus Salmon na kinabibilangan lamang ng Atlantic salmon at ang genus Oncorhynchus na kinabibilangan naman ng 7 species ng Pacific salmon. At kabilang dito ang bida natin ngayon, ang sockeye salmon. Karamihan sa species ng salmon ay nabubuhay ng mga 2 to 7 years. Ang lahat ng species ng salmon ay ipinapanganak sa mga tubig tabang na sapa at kalaunan ay lumilipat sa dagat. Bale, pagdating nila sa open ocean o sa dagat, doon sila namumuhay ng mula 1 to 7 years. Depende sa species ng salmon at environment, may mga maliliit pa lang ay lumilipat na agad-agad sa dagat. May species naman na ilang taon pa bago pumupunta sa dagat. Ngunit habang sila ay nasa dagat, may isang pangyayari na talagang nakakamangha. Darating ang time na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang biology. Isang instinct o parang may magsasabi sa kanila na iwan ang dagat at bumalik na sa sapa kung saan sila nagmula, kung saan nangitlog ang kanilang mga magulang. At ito ang dahilan kung bakit tumatawid sila sa kalsadang ito kung saan nag-overflow ang ilog. At ito rin ang dahilan kung bakit sila talon ng talon, pilit tinatawid ang mga waterfalls para makabalik sa kung saan sila nanggaling. At nagagawa nilang makabalik o matandaan ang ilog o sapa kung saan sila ipinanganak sa pamamagitan ng kanilang pang-amoy at ng magnetic field ng mundo na parang isang kompas. Kapag nahanap na nila ang ilog na kanilang pinanggalingan, ay ginagamit nila ang kanilang pang-amoy upang matunton ang daan pabalik sa kanilang home stream. Nakaka-amaze, di ba? Nabubuo nila ang kanilang smell memory bank nung magsimula silang mag-migrate sa dagat bilang mga batang isda. Nakakamangha ang kanilang memory, di ba? Kapag narating na nila ang sapang kanilang pinagmulan, ay dito na sila mangingitlog.
Usually, ang isang babaeng salmon ay naglalabas ng humigit kumulang 4,000 eggs. Ngunit ang masaklap, ayon sa National Geographic, karaniwang 2 adult salmon lang ang nakakabalik sa mismong sapa na kanilang pinanggalingan upang sila naman ang mangitlog at makabuo ng next generation ng mga salmon. Kung hindi makita ng salmon ang kanilang stream, ang ilan sa kanila ay patuloy lang sa paghahanap ng tamang stream hanggang sa maubos ang lahat ng kanilang enerhiya at hahantong sa kanilang kamatayan. Bagamat ang karamihan ay sinusubukang makahanap ng ibang salmon upang makapag-spawn. Samantala, alam nyo bang nag-iiba rin ang color at physical form ng mga salmon during migration? Ang mga lalaking Pacific salmon ay nagkakaroon ng hook jaw at teeth na nagagamit nila para makipagkompetensya sa ibang lalaki. Ang mga pink at sockeye Pacific salmon naman ay nagkakaroon ng hump sa likod at ang kanilang kulay ay nagbabago mula silver patungong shades of red dahil ang natural colors nila mula sa laman ay nalilipat sa balat upang maka-attract ng babaeng salmon. Ngunit ang nakakalungkot dito ay ang kanilang wakas. Lahat kasi ng Pacific salmon ay namamatay na matapos nilang mangitlog at kinakain na lamang ang kanilang mga katawan ng iba pang hayop o nabubulok ito na nagdadagdag naman ng nutrisyon sa stream. Hindi tulad ng Atlantic salmon na hindi namamatay pagkatapos mangitlog, kaya't maaari pa ring mag-spawn ng paulit-ulit ang mga adult Atlantic salmon sa loob ng ilang taon. Sa huli, ang paglalakbay ng salmon ay paalala sa atin na maikli lamang ang buhay at sa dulo ng ating paglalakbay ay maaari tayong makagawa ng bagong pag-asang pagkikinabangan ng susunod na henerasyon. Kayo mga ka-awesome, nakatikim na ba kayo ng Pacific salmon? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!